Palang araw sa atin lahat mga kapatid. Ang muli sa Agent Bernalas ng Batch Street, ang aking daily devotion. At ngayong araw pag-uusapan natin ay God Works, Mysterious Ways, or Root. At ating Bible verse mula sa Root chapter 1. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. You people will be my people, and my God. And my God. Ito ay mula sa Root chapter 1, verse 16. Ang kwento sa Root chapter 1 ay nagsimula sa lungkot at pagkawala. Dahil sa tagutom, lumipat ang pamilya ni Naomi sa Moab. Doon, namatay ang kanyang asawa at pati ang kanyang dalawang anak na lalaki. Naiyon si Naomi kasama ang kanyang dalawang manugang, sina Orpha at si Ruth. Sa gitna ng sakit, nagpasya si Naomi na bumalik sa Israel. Pinahon niya ang kanyang mga manugang na matindi na lamang sa Moab at nagsimula ng kanilang buhay. Si Orpha ay bumalik pero si Ruth ay gumawa ng isang desisyon na magbabago ng kanyang buhay. Una-unang mga kapatid, God works even in loss. Sa unang tingin, parang puro trahedya ang kwento na to. Pagkamatay, kahirapan, at kawalan ng direksyon. Pero kahit hindi nakikita mga kapatid, kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Minsan sa buhay natin, may mga sitwasyon na hindi natin naiintindihan. Bakit may pagkawala? Bakit may sakit? Bakit may paghihirap? Pero ang kwento ni Ruth ay paalala na kahit sa mga ganitong panahon, ang Diyos ay may ginagawa. Pangalawa, faith is choosing God even when it's hard. Ang desisyon ni Ruth ay hindi madali. Iniwan niya ang kanyang sariling bansa, kultura at comfort zone upang sumama kay Naomi sa isang lugar na hindi niya kilala. Pero mas mahalaga, pinili niyang sumunod sa Diyos ni Naomi. Your God will be my God. Ito ang tunay pananampalatayang pumipili sa Diyos kahit hindi sigurado ang hinaharap. Pangatlo, God's plan is bigger than we think. Sa puntong ito mga kapatid, hindi pa alam ni Ruth na siya ay magiging bahagi ng mga mas malaking plano ng Diyos. Na balang araw, siya ay magiging bahagi ng lahi ni King David at sa kalaunan ay konektado sa linya ni Jesus Christ. Pinapakita nito na kahit ang simpleng desisyon ng faithfulness ay maaaring maging bahagi ng isang napakalaking plano ng Diyos na hindi agad natin nakikita. Kung kaya mga kapatid ng buhay hindi lang basta palaging malinaw, may mga panahon ng pagkawala, pagkalito at sakit. Pero ang kwento ni Ruth ay nagpapaalala na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin nakikita. Ang faith ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng sagot. Minsan ito ay simpleng pagpili ng pagtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya araw-araw. At kapag ginawa natin yun, ay maaaring gamitin ng Diyos ang buhay natin sa parang hindi natin inaasahan. Dahil ang Diyos, kahit ang mga ordinaryong tao at simpleng ang desisyon, ay maaaring maging bahagi ng isang extraordinary na plano natin Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na matututunan natin dito sa devotion natin ngayong araw. Dahil dito natin matutunan na lagi nating nararamdaman na tayo may pagkatalo, may pagkawala. Pero sa halip na maramdaman natin yun, dapat tayo magpuri sa Diyos. Dahil alam natin na may ginagawa siya sa likod ng mga eksenang ito. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.